Binabantayan ang posibleng pag-apaw ng mga ilog sa Dait at Mercedes sa Camarines Norte kapag nagpatuloy ang masungit na panahon. Ang ilang mangingisda naman may panawagan ngayong isang linggo na silang hindi nakakapalaot mula pa ng manalasa ang bagyong Glenda. May ulat on the spot si Dano Tintinko. Dano? Pia, sa kabila ng pagbabantay ng lalawigan ng Camarines Norte sa banta ng habagat, mula kahapon ng hapon hanggang sa mga oras na ito, hindi nakatikim ng ulan ang bayan ng Dait dito sa Camarines Norte. Katunayan, maalinsangan at mainit ang panahon. Banayad ang alon sa dagat at mababaw ang mga ilog. Pero hindi porket tapos na ang unos, tapos na rin ang problema ng mga taga rito. May banta man ng ulan, hindi ito ramdam sa malaking bahagi ng Camarines Norte na una nang nakatapat ang bagyong Glenda noong nakaraang linggo. Ang Dait River, kalmado, mababaw at banayad ang galaw ngayong umaga. Isa ang Dait River sa dalawang ilog na binabantayan ng Office of Civil Defense Region 5. Bukod sa ilog ng Dait, binabantayan din ang ilog ng Labo sa posibleng pag-apaw sakaling umulan ng malakas at walang tigil. Sa bayan ng Mercedes, malakas man ang ihip ng hangin sa dalampasigan, banayad naman ang dagat. Malaking buntong hininga para sa mga taga rito matapos ang pasakit at hagupit ng bagyong Glenda at pagkakataon para sa kanilang maitayo muli ang kanilang buhay. Pero kung ang mga mangingisda rito ang tatanungin, tapos na nga ang unos pero hindi pa natutuldukan ang kanilang problema. Mag-iisang linggo na kasi silang di nakakapalaot dahil sa gale warning ng Pag-asa. Mukhang banaya daw ang dagat ngayon pero iba na raw ang sitwasyon sa malayo. Sa ngayon, kaya pa raw nilang mabakante pero sa dagat lang sila nabubuhay. Sana raw sa lalong madaling panahon mabigyan sila ng ayuda. Kaya di nakatakataka kung ang ilang mga mangingisda pumalaot na at nakipagsapalaran sa alon. Hanap lang pangulam mo. Hanap lang ang pangulam. At dahil lagi na lang daw ganito ang problema nila lalo't daanan ng bagyo ang Camarines Norte, sana raw mas pang matagalang tulong ang ibigay sa kanila ng gobyerno. Dahil kung dito ay meron man lang ibang trabaho na mapag-aanuhan, pwede. Pagbabalingan. Ay wala naman pagbabalingan kung dito yung pangingisda. Pia, mula sa bayan ng Mercedes, balik naman tayo dito sa Dait kung saan gaya nga ng nabanggit natin kanina, maalinsangan ng panahon, mainit, walang ulan. May konting ambon pero halos hindi mo maramdaman. May pasok dito at dito naman sa Barangay Bagasbas, no? Dito sa may Dalampasigan mismo, kilala itong surfing site. No? Makikita natin na yung mga alon ay banayad at hindi pa naman masyadong ramdam. Hindi pa naman ganon kataas bagamat malakas ang hangin at parts at times. Pero sa ngayon, no, ay maayos at banayad pa rin ang dagat. Wala pa rin naman tayo nakikita mga surfer dito pero sa loob siguro ng mga ilang araw ay magbabalik normal o kung hindi na nagbalik normal ang sitwasyon dito, mangyayari ito sa mga susunod na araw, Pia. So, Dano, madalas bang dinadayo talaga ang lugar na to? Ibig bang sabihin na kaya walang tao dyan ngayon ay dahil na rin they heeded the warning no, ng mga authorities na ito nga at may masamang panahon? Correct, Pia. Actually, ito dahil itong Camarines Norte, no, facing the Pacific Ocean, and usually tuwing ganitong panahon ng July to September, October, dito talaga dumadaan karaniwan yung mga bagyo. Kaya, syempre, pag may babala na, pag meron ng warning ang mga otoridad sa mga tao na bantayan ang kanilang mga sarili, bantayan, partikular na doon sa mga nakatira malapit sa ilog at dagat, na nag-iingat din sila. At habang hindi pa lumalabas ang bagyong Henry sa ating Philippine Area of Responsibility, nakabantay pa rin yung mga tao sa posibleng mangyari dahil hindi porket maalinsangan ng panahon, tapos na ang problema. Kailangan pa rin magbantay at kailangan pa rin ng iba yung pagmamatsyag, Pia. Maraming salamat, Dano Tingkungko.